What's up guys? Good morning! It's your boy, Suplado Moto. Okay po, today's vlog, finally! Okay guys, ito, papalit tayo ng gulong. Kasi, 17,000 na. What? Kilometers yung tinakbo ng gulong natin. Pero alam mo, gusto ko yung gulong na to kasi makapit. 17,000 brad. So kinuha ko to nung 2022, May. So more than 2 years na, di ba? Kaya next year, naku po, magde-register na tayo ng motor. So yun, pupunta tayo ngayon sa Caloocan, sa May Zapote. Kapaayos natin ang ating gulong. So kailangan na siya mapalitan. Though ayaw ko pa. Kaso baka kung ano na mangyari. Hindi, pero pwede pa naman, honestly. Tapos papapalitan natin yung brake pad. Kasi sabi nung nagpa-change oil ako nung nakaraan, kailangan na daw palitan yung brake pad. Eh wala naman sila stock. So ngayon bumili tayo para palitan nila. Kasi malapit na daw maubos. Pero ramdam ko na nga sa harap medyo parang kumakagat na yung bakal. Ayun. So ngayon pupunta tayo doon. Dami ginagawa dito, man. Kaya napaka-traffic dito sa hapon. So dapat kahapon tayo magpapalit. Napakainit. Grabe. Parang hindi mo kakayanin. Kaya dapat umaga. So ayan guys, mamaya na uli. Balita ako kayo. Tanong! Okay. So guys, napapasa ko yung mga message nyo sa DM. Okay? Pasensya na, hindi ako makasagot agad. Na-overwhelm ako. Pag pinakita ko sa inyo, magugulat kayo. Pero, huwag kayong mag-alala. Iano natin yan. Isasagutin natin yan. Tapos, kung pwede natin gawa ng content, gagawa natin. Pero napansin ko lang, karamihan ng lalaki na nagdi-DM sa atin, mostly problema nila is their girlfriend. What? Parang isa lang yata yung nagsabi na pag-usapan naman natin yung about sa growth. Yan. Kasi mostly talagang mga babae sakit sa ulo, no? Kaya guys, eto lang masasabi ko sa inyo. Kahit ako minsan papakinggan ko kung na-topic ko na or hindi, or kung nagawan ko na ng content or hindi. Kasi syempre gusto ko pa rin ma-improve yung kung ano yung mga sinasabi ko, kung tama ba ako, kung saan ba ako mali, 'di ba? Especially may mga comment tayo ng mga mga pumapalag So baka nga mali ka ako yung sinabi ko, pero I just realized na hindi, siguro talagang hindi sila, especially those people na talagang hindi agree sa mga sinasabi ko. I totally understand that. Kasi pag hindi ka na-expose sa mga ganong situation or sa mga ganong naririnig mo, kasi mostly we are living in a world na politically correct di ba? So yung reality nawawala. Guys, the reality is yung girlfriend mo pag hindi ka the best, iiwanan ka. Gets mo ba? Tapos sa mga lalaki, tanggapin na natin na pag hindi tayo the best, iiwanan ka ng girlfriend mo, most likely. Okay? Mataas yung porsyento na maghanap siya ng iba, or makahanap siya ng iba, or mag-entertain siya ng iba. Ganun talaga wala naman tayong magagawa dun They are hardwired to find the best guy na talagang magtataguyod sa kanila, o yung talagang makakapag-provide ng any value sa buhay nila. Hindi lang syempre financially, nandun yung syempre emotionally, mentally, spiritually, yung mag-guide sa kanila. Kaya nga pag hindi mo nag-guide yan ng maayos, alam mo na mangyayari. So yun, meron na gano'n sa atin, may nag-message sa atin may nag-DM sa atin. So ang problema niya daw is his girlfriend na maraming beses niya na nahuli na nakikipag-chat kung kani-kanino. Kaya ito lang masasabi ko sa'yo, unang-una, maling-mali na hindi mo siya na-frame. Kaya siya ganun. And pwedeng maraming reason. For sure, nasa iyo yung mali. Alam mo kung bakit? Kasi you tolerate her. How dare you? You always get what you tolerate, bro. Pag ganyan ang ginagawa ng girlfriend mo, sinabihan mo na, or how many times, I don't know how many times na sinabihan mo na siya. Pero sabi mo, nahuli mo siya sa social media, nakikipag siya sa ibang lalaki, tapos lumabas sila, tapos binlock niya. Yung pag-block niya na yun, ibig sabihin is para lang matahimik ka, or para lang ma-feel good ka about yourself, or reassurance. Pero it doesn't mean she will stop doing that, or she will stop messaging the guy. What? Kaya ngayon, nagme-message pa rin siya sa guy. Like you said, nahuli mo naman siya sa Instagram. Oh my God! Bro, it's a wrap, bro. Wag mo nang hintayin na she will open her legs for that guy. Or maybe, you don't know, she already did. What? Kaya ako kasi, Brad,
tigilan mo na yan, magsimula ka uli. Huwag ka matakot magsimula kasi it really helps you. Maniwala ka sa akin. You will get more mature once na yung bagay na pinanghihinayangan mo is, or maybe nakita mo na yung baso ng isang professor, di ba? Ewan ko kung nakita nyo na yung video na yung isang professor, hawak niya yung baso na walang laman. So same weight siya, pero habang tumatagal, bumibigat. So same thing sa mga bagay na tinotolerate natin. Habang tumatagal, lalong bumibigat at lalong nawawala yung respeto mo sa isang tao. At hindi lang yon, pwedeng mawala yung respeto mo sa sarili mo na kung ano-ano nagawin mo. You need to let her go. Kasi pag hindi ka sanay or pag hindi niya naramdaman na hindi mo siya kayang iwanan, hindi siya titino or hindi siya matatauhan. Kaya nga kung ako sa'yo, tigilan mo na siya. Bro, if you think you have done your part na protektahan mo siya at di niya na kayang protektahan yung sarili niya sa ibang tao, at she never make you feel exclusive, or she never make her feel herself exclusive for you, or she never do kung hindi wala siyang ginawa para maging eksklusibo lang para sa'yo, then iwanan mo na yan. Tandaan mo, okay, ganito. Ladies, para sa inyo to, ang lalaki, poprotektahan kayo hanggang kaya namin. Kasi that's what we can offer for women. We are protector and the provider. However, pag hindi na namin kaya, ano mangyari? We still need to protect, but this time, ourselves. Okay? Kasi pag hindi na namin kaya tolerate yung mga ginagawa mong kalokohan or pag sobra na hindi mo na kami nire-respeto, what's the point na protektahan ka namin? Or this relationship is not any beneficial anymore. This is only one-sided relationship. So kaya ikaw, lalaki ka, tumahimik ka na, Brad. Iwanan mo na. Huwag mo nang hintayin siya pa yung mang-iwan sa'yo. Anong mapapala mo kung lagi mo siyang i-correct when it comes to, kasi una-una, ano na yan, issue na yan eh. Sana kung meron lang siya mga pagkakamali, nakapagsuot lang siya ng ganito, nakalimutan niya, bla bla bla. Pero yung Brad may ka-message eh. Di ba? Kalokohan na sorry, na ano lang, nagka-message lang kami. So yung tinatago na plausible deniability dati, hindi sila amin agad maaari. So plausible deniability, ibig sabihin, it's just happen. Hindi ko rin alam. Nagulat na lang ako, magka-message kami. What? Brad, wag mo nang hintayin na may mangyari pa sa kanila. Tsaka hindi mo nga alam kung wala pa nangyayari sa kanila eh. Lumabas nga sila, di ba sabi mo? Oo. Tapos, binlock niya para sa'yo. Di ba sabi mo? Tapos nagulat ka, magka-message na naman. Brad, it's obvious na niloloko ka niya. Hindi niya alam yung value na napoprovide mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, try mong mag-walk away. Try mong umalis sa buhay niya. Tignan natin kung anong mafe-feel niya. Ngayon, kung hindi ka hinabol, then ganun talaga. At least alam mo na. Kaya alam ko kung bakit ayaw mo siyang iwanan. Ayaw mong malaman or hindi mo kayang tanggapin na pag iniwanan mo siya, hindi ka niya habulin. Ganun talaga, Brad. Ayaw mo nun, wala ka na sakit ng ulo. Kaya, Brad, please, wag mong sayangin yung oras mo sa mga ganyan babae. Kaya, Brad, eto, ulitin ko. Kung wala na siya nagpo-provide na value sa buhay mo at puro sakit ng ulo na lang, tigilan mo na. Tigilan mo na, Brad. Para sa'yo din yan. At the end of the day, pipiliin pa rin natin yung peace sa buhay natin. Di ba? Hindi tayo magtsatsaga sa isang magulong relasyon. So kaya, mag-focus ka sa mga dapat mong gawin, sa mga dapat mong unahin, tigilan mo na yung girlfriend mo and makipag-iwalay ka na. Yun lang masasabi ko. Kasi, wala ko nakikitang yung palang malaman ko na may ka-message siyang iba, ay wala na. I will lose respect sa ganung babae. What? Honestly, I will lose respect. Ako tatanggapin ko, hindi ako the best. Na meron mas the best sa akin. Is it my fault? Yes, maybe. Diba? Kasi hindi ko siya na-frame ng maayos. So, next time na mag-girlfriend ako, I will frame her properly. And I will never give too much emotions sa situation or sa relationship because I'm here to guide her. I'm here to guide the relationship. Damn! Ligaw-ligaw pa tayo pero malapit na daw. Sheesh! Sana! Where's the Max Speedway? Yee! Boss, morning! Boss! Tayo mag-message. Okay ba to dito? Hindi ba tutumba?
Sige. Aray ko. Okay na yan. Hindi ba mabuhay yan? Okay lang. Sige, thank you. Oh, harap likod, sir. Oh, Brad, ikaw na. Ay, hindi ko nalalak, no? 120 yung anak mo. 120. Alam ko 110 lang tayo. 120 ba to? 120 ba yan? 110 lang yata. 110 lang, tas 150. Nasaan ba yung sinasabi mo, sir? Kaya pala tumutunog na. Grabe, bus ah. What? Okay, thank you, Brad. Thank you. Okay, finally. Dahan-dahan lang daw tayo. Kasi may powder pa. Mahirap na, baka dumulas. Ang hina ng preno natin. Shit. Dahil palang gawaan dito eh. Pa-check natin ulit after maybe a year or 6 months. Tingnan natin kung sulit ang Beast Warrior o Beast Tire. Okay mga brad, ito na yung bago nating tires. Hindi pa daw pwedeng iharurot gano kasi nga yun nga may powder pa. So meron daw doon isa, kapapalit lang ng gulong, bigla niya hinarurot, dumulas. So yun, tapos nagpalit na rin tayo ng brake pad. Yan, kaso ibang kulay dapat yan black din di ba? Tapos ang plano ko, papalitan ko na to. Papalit natin yung nasa CBR 650R. Tapos ito, siguro kailangan dito stainless yung maghahawak na stainless para at least. Kasi ang sira lang naman dito is yung yung kumakap, yung parang clamp. Yan, lalagyan na natin na parang nakapasok siya doon sa baso. Tapos yan, see? Diba? Bago na uli. So tignan natin kung ilan ang itatagal nito. So marami akong planong gawin dito sa ating motor. Tapos papakabitan natin dito ng radiator cover ba yun? So dito papalagyan natin ng cover. Tapos yun nga, papapalitan ko na dito. Bala ko pa lang. So medyo magastos nga lang. Pero we'll see. Para at least, kasi pinang-araw-araw natin So dapat maayos saka pogi rin. Kinalawang na. So ito, pipinturahan lang natin ng black yan. Ayun. Anyway, okay. So yun lang guys. Thank you so much. Ibiyahin natin soon. I'll see you guys next time. And goodbye.